Good day to each and everyone. So, I'm Raymond de la Cruz Talusan, and my topic po is business implementation strategies according to George N. Roth III and activities in implementing business. So, ano nga ba yung business implementation strategy? Ang business implementation strategies ay mga hakbang o plano na ginagamit ng isang kumpanya upang maipatupad ang kanilang business ideas, objectives ng maayos at epektibo. Hindi sapat na may magandang business plan lang. Kailangan din ng kumpanya, kailangan din ng konkretong strategy para maisagawa ito sa totoong sitwasyon. So number one is get staff and movement involved. A business idea can start with any member of the staff, but getting the company to accept the implementation of a new idea requires the entire staff to be involved in some way with the planning. It is not necessary to take input from every individual, but one can get departmental managers involved in the pro-share departments. These managers can then reach out to their staff and get the company from the beginning, especially concerning how any major changes will affect their involved in the implementation strategy, widening the scope and perspective in the process. So, ang business idea ay maaaring manggaling sa kahit sinong empleyado, pwedeng rank and file o manager. Pero para tanggapin ng buong kumpanya ang bagong idea at maitupad ito ng maayos, mahalagang maging involved ang staff at management sa planning process. Hindi naman kailangan kunin ang opinyon ng bawat empleyado isa-isa. Mas practical na kausapin muna ang mga department managers dahil sila ang may direct contact sa kanilang mga team. Kapag naipaliwanag sa kanila ang bagong idea, sila naman ang magbibigay ng impormasyon at feedback mula sa kanilang departamento. Sa ganitong paraan, nai-inform ang buong kumpanya mula sa simula, lalo na kung may malaking pagbabago na maaaring makaapekto sa trabaho nila. Dahil involved ang iba't ibang tao sa planning at implementation, mas malawak ang perspective, mas maraming idea ang lumalabas at mas nagiging smooth ang pag-implement ng bagong strategy. So number 2 is invest in training. Any new business idea must be done effectively. Invest in training at every phase of the process. For instance, at least 60 days prior to implementing a new business idea. Training should focus on alerting the staff to the pending change, then introduce how such changes will benefit the company. Continue training throughout the implementation period and be prepared to take input from the employees as to how can make the process smoother. So, kapag may bagong business idea, hindi sapat na basta ipatupad lang ito. Kailangan itong ma-implement ng maayos, kaya mahalagang mag-invest sa training sa bawat yugto ng proseso. Halimbawa, mga 60 days bago ipatupad ang bagong idea, kailangan nang magsimula ng training. Dito, dapat ipaliwanag sa staff na may paparating na pagbabago at ipakita kung paano makakatulong ang changes na ito sa kumpanya. Ang goal ay ihanda ang mga empleyado para hindi sila mabigla at para maintindihan nila ang purpose ng pagbabago. Habang nagpapatuloy ang implementation, dapat din magpatuloy ang training. Ito ay para matulungan ang staff na ma-adapt ang bagong system o process at para mabawasan ang errors o confusion. Mahalaga ring maging open sa feedback ng employees. Minsan sila ang nakakakita ng mga detalye o issues
na hindi napapansin ng management. Sa pagkikinig sa suggestion nila, mas magiging smooth, efficient at successful ang buong proseso ng pag-implement ng bagong business idea. So number 3 is consider outside factors. Implementing a new idea for the business could affect the vendors or customers. In planning the implementation of this strategy, consider how any change, big or small, will affect the entities to do business with. Target market research of the clients and vendors can give an indication of how the changes will affect business before implementing them. Discuss the ideas with the largest vendors of clients to determine if they need to make any alternation to the plans. Kapag nagpaplano ng isang kumpanya na magpatupad ng bagong business idea, hindi lang internal staff ang dapat isaalang-alang. Kasama rin dito ang outside factors tulad ng vendors and customers. Bakit mahalaga ito? Dahil anumang pagbabago, kahit maliit, ay maaaring makaapekto sa paraan ng pakikipagtransaksyon ninyo sa kanila. Halimbawa, kung magbabago ang proseso, presyo o produkto, maaaring makaapekto ito sa delivery ng suppliers o sa expectation ng customer. Kaya bago ipatupad ang new idea, kailangan ng market research para malaman kung paano tatanggapin ng clients at vendors ang changes. Sa pamamagitan nito, makikita kung may magiging problema, adjustment o opportunities para mas mapaganda ang negosyo. Mahalaga ring kausapin ang major vendors at clients para malaman kung kailangan ba nilang mag-adjust at para masiguro na nakahanay ang plano ng kumpanya sa kanilang kakayahan at pangangailangan. Sa paraang ito, nagiging mas maayos, mas epektibo at mas mahinahon ang implementation ng bagong business idea. So number 4 is open communication. Implementing changes is easier of allow free and open communication within the organization. Encourage employees to give their input about the proposed changes and maintain an open communication policy throughout the implementation process. Mas nagiging madali ang pag-implement ng pagbabago sa isang organisasyon kapag may malaya at bukas na communication. Ibig sabihin, dapat hikayatin ang mga empleyado na magbigay ng kanilang opinion, concerns at suggestion tungkol sa mga proposed changes. Kapag alam ng employee na pwede silang magsalita at pakinggan, mas nagiging comfortable at cooperative sila. Nakakatulong ito para makita ng management ang mga problema na maaaring hindi nila napapansin at para ma-adjust ang plano kung kinakailangan. Habang nagpapatuloy ang implementation, mahalaga ring panatilihin ang open communication policy. Ito ay para matiyak na updated ang lahat, malinaw ang instructions at mabilis na nare-resolba ang anumang issue na lumalabas. Sa ganitong paraan, mas smooth ang transaction, mas positive ang attitude ng staff at mas mataas ang chance na maging successful ang pagbabago.